God's condition for restoration. So ano pa ang tinuturo sa atin? Seeking God's face. So ibig sabihin, paghahanap ng mukha sa mukha ng Diyos. So hindi lamang sa kanyang kamay, ang ibig sabihin ng paghahanap sa mukha ng Diyos ay ituloy ang kanyang presensya. So hindi lamang ang kanyang provision. So nangangahulugan ito na hinahanap natin ang tamang ugnayan, tamang intimacy. Hindi lamang sa intervention, kundi yung tamang relasyon sa Kanya. So kaya nga sinasabi niya sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So ibig sabihin, kung hahanapin natin siya, masusumpungan natin siya kapag hinahanap natin, masusumpungan natin siya dahil siya ay hinahanap natin ng buong puso. So, ibig sabihin, nagpapakita ito ng malalim na pagnanais ng Diyos na makilala ang kanyang mga tao. So, kilala tayo ng Diyos, ibig sabihin nito, para mas tama ang ugnayan natin sa Kanya. So, kaya nga ito yung, ako'y iyong hahanapin dahil tayo ang may kailangan sa Diyos, hindi naman ang Diyos ang may kailangan sa atin. So, ang Diyos, nananatili sa Diyos kahit hindi tayo lumapit. Hindi tayo magiging buong tao kung wala tayong Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na hanapin mo ako, sabi ng Panginoon. So ito yung inaanyayahan tayo na ituloy siya ng sinasadya. Hanapin natin siya. Dahil hanapin mo ako na ipinangako niya na paghahanap ay hindi magiging walang kabuluhan. So, ibig sabihin, kapag tayo seeking sa Kanya, hindi tayo magsasawa na alamin ang Kanyang mga turo, ang Kanyang salita. Dahil dito natin makikilala sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. Kaya nga, kapag hahanapin ninyo ako ng buong puso ninyo, ito yung susi ng buong puso, hindi sa kalahating puso na sa pamamagitan ng ginagawa ng ibang mga reliyon. So sasabihin nila, oo, naniniwala naman ako dyan. Naniniwala ako may Diyos. Oo, alam ko, pero hindi ako nagsisimba. Alam ko yan, pero ayaw ko lang magbasa ng Biblia. So paano mo mahahanap? Meron kasi ako mga na-encounter na ganyan. Alam ko yan, pero hindi lang talaga ako nagbabasa ng Biblia. Alam ko yan, pero hindi ako nagsisimba. So ganyan yung sinasabi ng ilan. Mga na-encounter ko yan sa labas. So kaya nga sabi ng Panginoon, hanapin mo ako ng buong puso. Ibig sabihin yung paghahanap, hindi lang sa salita, kailangan natin gawin sa pamamagitan ng pagsamba, pagbabasa ng Biblia, pakikinig para mahanap natin. Kaya nga ito sinasabi na, ang Diyos hindi nagtatago sa atin. Siya ay naghihintay para sa tunay marubdob sa pagtugis sa Kanya. Kapag hinanap natin siya ng tapat, hindi basta-basta. Inihahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. So, hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nakikinig. Kaya nga yung iba, hindi kilala ang Diyos, kaya gumagawa ng sariling Diyos. Gumagawa sila ng larawan. So kaya nga ito yung nauugnay sa mga salita ng Diyos na dapat seeking God's face. So sinasabi pa niya sa banal na kasulatan, sabi niya sa James 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. So ibig sabihin niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So kaya nga ito yung sinasabi sa magandang balita na dapat tayo lumapit lamang sa Diyos at hindi kung kani-kanino. Maraming, yung iba ang nilalapitang Diyos ay mga leon, mga kahoy, mga puno. So kaya nga sa Diyos lamang tayo maniwala. Dahil sinasabi niya rito, God will show a great and mighty things when we call on Him. So kaya nga ito yung sinasabi na,
pinapakita sa atin ng Diyos ang dakila at makapangyarihang mga bagay kapag tayo ay tumawag sa Kanya. So, hindi natin makita ang mga dakilang bagay kung hindi tayo marugdog na humahanap sa Kanya. Kaya nga ito yung pusong ganap na nakabalik sa Diyos ay palaging makakatagpo sa Kanya kung hahanapin natin siya. Seeking God's face. Makakatagpo sa Kanya kung hahanapin natin siya. Seeking God's face. So ito yung kondisyon for restoration. God's condition for restoration. So ano pa ang tinuturo sa atin? Sabi niya rito, so Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na isang bagay ang aking ninanais sa Panginoon ang aking hanapin upang ako ay makatahan sa bahay ng Panginoon. So, lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at upang makapag-usisa sa Kanyang templo. So, yan ang sinasabi sa magandang balita na dapat ang desire natin na tayo ay nasa presensya ng Diyos. Hanapin natin siya na manahan sa ating tahanan. Ang presensya ng Diyos na manatili lagi sa ating tahanan. So kaya tulad na lamang ni David. Halimbawa, si David, sabi ni David, ito yung nagsisisi si David pagkatapos magkasala at siya nanalangin para sa isang panibagong espiritu, ipinanumbalik siya ng Diyos at ginamit ng makapangyarihan. So yan sinasabi sa Psalm 51 verse 10, create me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So ibig sabihin, ito yung taos-pusong panalangin ni David. Panalangin ni David ay nagpapahayag ng matinding pananabik para sa panloob na paglilinis at spiritual na pagbabago. So ito ay isang makapagpakumbabang kahilingan para sa Diyos na linisin ang kanyang puso mula sa kasalanan kay Pigsiba dahil siya ay nag-commit ng kasalanan sa pangangalo niya. So ito yung ibinalik ang isang matatag na matuwid na espiritu na ito yung kahilingan ni David. Dahil nung siya'y nagkasala, humingi agad siya ng tawad. Kaya ito'y nanatiling isang pinakamakapangyarihan sa pagsisisi at pagpabago. So kaya pagbabago, kaya nga ito yung sinasabi sa Biblia. So bakit tinawag ni David? Bakit tinawag si David na isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos? Dahil ito yung kahit na si David ay nagkasala, lalo na kay Pigsiba sa ito yung sa pagsasaayos ng kamatayan ni Uriah, siya ay tapat na nagsisi. So kahit siya nagkasala, tinawag pa rin siya isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos. Sapagkat nung siya nagkasala, lumapit agad siya nagsisi, nagpakumbaba. So ibig sabihin, tapat siyang nagsisi sa kanyang kasalanan. Kaya nga buong puso sa pagsamba, na ito yung masunurin at siya nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. So kahit siya nagkasala, siya ay matapat at nagsisi na numbalik. Kaya nga God's condition for restoration na kailangan nang hinanap niya ang Panginoon upang siya'y magsisi. So kaya ito yung matapang sa pananampalataya tulad ng nakikita natin na siya ay nanalo sa labanan ni Goliath. So kaya nga ito'y sinasabi na masigasig tungkol sa presensya ng Diyos at ang kanyang sinasabi na mabilis na nanumbalik sa Diyos kapag siya ay nahulog. So si David, mabilis siyang nanumbalik, hindi na natili sa kanya ang pagkimkim ng kasalanan dahil mabilis siyang
nanunumbalik sa Diyos kapag siya'y nagkasala. So, ibig sabihin, ito yung puso ni David ay hindi perfecto, ngunit ito ay taos-pusong nakatuon siya sa Diyos. Dahil alam niya nagkasala siya, hinanap niya agad ang Diyos. So dahil siya ay nagpakumbaba at nagsisi sa kanyang mga kasalanan, siya ay may kaugnayan sa Panginoon, hindi sa isang relihiyoso. So ibig sabihin, hindi tayo may ugnayan sa isang relihiyon, kundi may ugnayan tayo sa Diyos. Dahil kung isang ugnayan sa relihiyon, minsan yung isang relihiyon, sasabihin na okay lang na magkasala. Naniwala ka naman sa Panginoon, ligtas ka. Mayroong ganong katuruan. So dito sa atin, yung tamang ugnayan natin sa Panginoon ang mahalaga. Hindi yung ugnayan sa relihiyon. So kaya nga, ito yung sinasabi na minarkahan ng pagmamahal, pagtitiwala at pagpapakumbaba ni David. So